Alam nyo, kaya po hindi siguro makamove on yung marami. Kasi hanggang ngayon ay hindi nire-retract ng DTI yung kanilang naging statement sa 500 piso. They had that chance to clarify. May pagkakataon sila na i-clarify pero alam niyo yung ginawa, nag-double down na pinagpilitan pa that a family of 4, mother, father, and 2 children makakapag Noche Buena na sa halagang 500 piso. Alam niyo po, yung 500 piso, kung walang-wala ka talaga sa buhay at hikahos na hikahos ka, talagang pagkakasahin mo yan. Pero di naman yun ang punto Noche Buena to minsan lang dadating sa buhay ng mga pamilyang Pilipino. At ngayon lang po ako nakarinig na ang sinasuggest na ihanda sa Noche Buena pandesal. DTI lang po ang nagsabi nun. So, instead of being accountable, at sinabi na marahil merong mali doon sa naging statement o hindi akma sa realidad, hindi talaga nag-own up to the mistake ang DTI. It could have been packaged better. Could have been a policy statement na pwedeng sinabi, nagsusumikap ang gobyerno na pababain ang presyo ng mga bilihin nang sa gayon magkaroon ng masarap na handa sa hapagkainan ngayong Noche Buena ang pamilyang Pilipino sa presyo na abot kaya nila. It could have been packaged that way. But hindi yun ang ginawa ni Secretary Roque. Ngayon, kung ayaw naman nilang umatras dyan, the only honorable thing to do is for Secretary Roque to step down. Dahil nakikita natin, he is so detached from reality at hindi niya nakikita yon. Hindi ba too harsh yung step down because of 500 pesos? Alam niyo ho, reflection kasi yung statement ni Secretary Roque sa kung paano mag-isip yung kagaya niya na isang mataas na opisyal. Kung yun ang paningin niya at talagang tinindigan niya na kakasa talaga, merong mali sa kung paano mag-come up sa polisiya ang DTI led by no other than Secretary Roque. So kung ganun ang framework ng kanyang pag-iisip at talagang minamaliit yung mga ordinaryong Pilipino at mga manggagawa, sa mga susunod na pagkakataon, hindi lang ngayon yan. Sa mga susunod na pagkakataon, mangyayari yan. At i-expect natin na yung mga pulisiya na ginagawa ng DTI, talagang hindi aakma at hindi tutugma sa buhay ng mga ordinaryong manggagawa at ordinaryong Pilipino. So, kaya nga ang binabanggit ko kung hindi man lang mag-issue siguro ng apologies or statement or clarification, something that could appease. Kasi nakaka-offend yan nakaka-insulto talaga sa mga Pilipino at sa mga manggagawa. Something na pampalubag loob ba, kumbaga sa mga mamamayang Pilipino. Pero wala pride ba ang umiiral kay Secretary Roque? Being accountable, hindi naman masamang umamin sa pagkakamali. Wala namang masama dyan. At mas ma-appreciate pa ng mga Pilipino at ng mga manggagawa kapag nakita yung humility to accept mistake. And take note, this is not done in a vacuum. Yung statement niya ay binanggit sa konteksto na nababalitaan natin daang bilyong piso hanggang trilyong piso ang kinukurakot. Ilang taong nagpapakasasa. So yun yung talagang kumbaga may sugat ka na, mahapdi na yung sugat mo, parang nilagyan pa ng asin o inalkoholan pa yung sugat mo. Yun yung effect nun sa mga tao So kung hindi mo naman kino-question yung fact na pwede ngang gawin yon, it's more of napaka-insensitive lang yung delivery. Kaya sinabi nyo po na it could have been packaged better. Yes. Kasi naalala ko si Mase kasi ang aming Malacanang correspondent dito sa aming network, and sabi ni Yusek Castro na kasya naman kung pagkakasyahin talaga. And it's more of it's a different usapan kung ano ba yun, sa dignity messaging ba yun? Yes. Oo, kung kasama na yung dignity? Yeah, parang ang sinasabi kasi nila, parang it's more of thanking the manufacturers because pumayag sila na hindi taasan yung price ng products. Pero kasi parang iba yung messaging. So I guess they could have just said tama po yun. Opo, tama po yun. Kasi sabi ko nga, kung hikahos na hikahos ka sa buhay, yung 500 piso, pagkakaasahin mo talaga yun.
At isa pa, ang dating kasi niyan sa mga ordinary Pilipino, ganito eh. Pag may 500 piso ka, okay ka na. Pag may 1,000 pesos kasi, for example, na ipangahanda mo sa Noche Buena, it seems like luxurious na yun. Kasi 500 ka, siya na nga, simple. Pag may higit ka sa 500, luxurious na yun, di ba? Offensive yun sa pamilyang Pilipino eh. Sa ordinaryong Pilipino. So tama, mapagkakasya mo yun kung pagkakasahin lang. Pero may dignidad ba doon? Nakasulat 'di ba sa konstitusyon natin, and we are yung mga public officials ay inaasahan na i-uphold kung ano nakasulat sa konstitusyon. Karapatan ng bawat Pilipino ang buhay na may dignidad. That's the word. Dignity. Walang dignidad doon sa 500 piso na panghanda mo ng Noche Buena. Kasi kahit magluto ka ng spaghetti, pwede ka makapagluto ng spaghetti, pero pasta lang yun at saka sauce. Kakain ka ba ng spaghetti na pasta lang at sauce? Tanungin nga natin si Secretary Roque kung kaya niyang sagutin yan. Kakain ka ba ng macaroni salad na macaroni lang tsaka mayonnaise? Yan yung punto natin dito eh. So kaya talagang offensive siya, hindi dahil lang doon sa amount, kundi yung mensahe na pinapadala nito sa mga tao. Walang dignidad doon sa binabanggit na 500 piso sa Noche Buena.